Good morning po. Balik po tayo sa ating tutorial. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano i-analyze ang order details at income details na nanggagaling sa Shopee. May dalawa po akong inilahad na option na po pwede niyong pagpipilian kung saan kayo mas nadadalian. Ang goal po natin dito ay simplified bookkeeping. Samahan niyo po ako hanggang dulo. Para maintindihan niyo po ang pinag-uusapan po natin sa ating tutorial ngayon, ay kailangan niyo pong panoorin ang episode 1. Yun po ang foundation o sinusunod po natin sa proseso na ating gagawin ngayon. Ang nakikita niyo po ngayon sa screen ay ang order details. Ito ay galing kay Shopee. Pero bago kanya binigyan ng order details ay may nangyari po. May isang buyer na nagkagusto sa paninda mo. Isang polo na nagkakahalaga ng 490 pesos. Noong iklinik ni buyer na siya'y bibili ng iyong paninda, si Shopee ay nag-notify sa iyo at sinasabing merong buyer na bibili ng polo sa halagang 490. Kapag ito'y i-confirm mo, ayon sa Civil Code 1475, nagkaroon na kayo ng agreement na dapat mong i-deliver yung polo sa kanya sa halagang 490 pesos at dapat siya, yung buyer, ay babayaran kanya. Okay. So dahil accrual po ang ating susundin, ibig sabihin po nun, i-recognize na natin ang revenue. Nabayaran ka man o hindi. So ibig sabihin po dito, dahil wala sa kamay mo ang bayad, ito ay utang. Paano mo i-recognize yung revenue? Simple lang po. Kailangan nyo pong gumawa ng resibo. Ito po ay sample ng isang resibo. Sa description, nalagay nyo kung anong item ang binili ng customer. Kailangan naintindihan niya po ito. Hindi ko ina-advise na number ID o product ID ang ilalagay nyo. Kasi anong alam niya sa mga ID ninyo? Ang alam niya, bumili siya ng polo at dapat yon ang nakalagay sa description. Ngayon, ilang piraso ilalagay nyo po? Pangalawa, yung unit price. Ibig sabihin ng unit price ay kung magkano ang bawat isa. Kung marami ang kanyang binili, so ilalagay mo sa quantity, 2, 3, or 4. Pero dahil sa case po natin ngayon dito ay isa lang, so ang unit price natin is 490. So 1 times 490 is ang amount 490 pesos. Sa ngayon wala pong discount kang binigay sa buyer. Kaya as is 490 ang iyong subtotal at ang inyong total ay 490 din. Kasabay itong sales invoice na to na iyong gagawin doon sa pag-prepare mo sa item na iyong isi-ship out. Ang advice ng isang RDO dito sa NCR, hindi ko na lang po papangalanan. Kailangan po daw ninyong isuksok ang resibo sa parcel. Okay. Kasi recognize na po yung income. Kailangan na po talaga ng resibo. Yun po ang pinaka-ebidensya o supporting document natin na nagkaroon po tayo ng revenue. Prepare nyo na ang item, nandoon na yung resibo sa loob, tinawagan ninyo ang courier at sinundo na po ng courier pwedeng the same day or kinabukasan. Depende sa oras ng cut-off po nila. Nasundo na yung iyong parcel, pero hindi pa kayo tapos. Susundin pa natin ang sinabi ng RRV-1 na dapat ito ay may record sa iyong libro hanggang kinabukasan ng bago or hanggang alas 5. So, meron po kayong deadline. Kaya kung may oras na po kayo, sabihan nyo na po yung bookkeeper nyo o dapat kayo ay maglaan na ng oras para sa pagsusulat sa inyong libro. Paano po natin ito isusulat? Meron pong guidelines. Ito po ay mga principles. Ang tawag po dito ay Generally Accepted Accounting Principles. So, tignan po natin ang dalawang principle na siyang magga-guide sa atin kung paano po natin ito i-journal.
Ito ay principle na dapat pong sundin or else mapapamali po kayo sa inyong recording. At kapag mali ang recording nyo, may implication yan sa taxes. Po pwedeng tumaas ang babayaran nyo sa tax, lugi kayo. O po pwedeng mababa ang bayad sa tax, lugi pa rin kayo. Kasi ipe-penalize kayo ng BIR. So, tignan po natin kung paano po ito i-journal gamit ang dalawang principle ng accounting. Ang unang principle na titignan po natin ay ang revenue recognition principle. So, i-define po muna natin ito. Sabi po dito, revenue should be recognized when it is earned, regardless of when payment is received. So, meron na tayong resibo, na-recognize na po natin ang ating revenue, kaya pwede na po natin itong record. So ano bang application po nitong principle na to? Sabi, when analyzing transaction, determine when the goods or services has been provided or delivered to the buyer. For instance, if you ship goods on January 1, but the buyer pays on February 1, revenue should be recognized on January 1, the shipping date. For tax purposes, this means that businesses must report income in the period when the sale is completed or the service is rendered, regardless of when the customer pays. For example, if a sale occurs in December but payment is received in January, the revenue should be reported in December. Punta na po tayo sa pangalawang principle. Ang tawag po dito ay matching principle. Ano naman po ang definition? Expenses should be recognized in the same period as the revenues they help to generate. Okay, ano application po niya? Expenses should be recognized when they are incurred, not necessarily when they are paid. For example, if a business incurs an expense in November, to generate revenue that is recognized in December, the expense should also be recorded in December. Okay, explain po natin ito ng konti. Okay, halimbawa, naggawa na tayo ngayon ng resibo, na ship out na nga po yung parcel, pero may kaakibat na pong expenses. So, January, halimbawa ito, panahon na to. So, yung revenue sa kay expense, the same na i-record nyo sa January. Pero ang case po ay po pwedeng kayo ay nagkaroon na ng expenses bago pa mabenta itong product na to. Example po niyan ay yung mga inventory. Nabili nyo na po ng January. Pero nabenta nyo ng February. So, sa February nyo po, i-recognize yung expenses na kaakibat nung pagkabenta o yung revenue ninyo nung time na yon. Okay, sana po hindi kayo malito. Isipin na lang po natin ganito. Kung kailan nabenta o kung kailan kayo nagkaroon ng benta, doon nyo rin ilagay kung magkano ang expenses ninyo doon sa produktong nabenta nyo. Okay, mamaya po titignan natin kung paano po yun i-apply sa journal entry. Ano po ang implication po nito sa tax? Sa tax deductibility. For tax purposes, expenses are deductible in the period they are incurred. So, yung pagbili mo ng item, ng inventory ng January, ay ma-record mo yung cost of goods sold pagdating po sa February kung kailan mo nabenta ang item. As long as they are necessary and directly related to the business income generating activity. This means business should carefully track and allocate expenses to ensure they are deducted in the correct period, maximizing tax benefits. So may benepisyo ka. Nag-recognize ka ng income, dapat mong i-recognize yung expenses at the same period para hindi masyadong ma-overstate ang pagbabayad mo ng tax. Kahit pa paano, naunawaan din tayo ng BIR. So, punta na po tayo sa order details ulit para ma-review natin kung ano ang laman.
Ang merchandise subtotal is 490. Ito po yung SRP ninyo doon sa store ninyo sa Shopee. Nung binigyan po kayo ng order details, sa detalye na yon ay meron pong nakalagay na fees and charges na 44 pesos. So, sinasabi po ni Shopee dito, pag ako'y magbayad sa'yo sa time ng settlement, ay meron kang charge. Expect mo 44 pesos. So, hindi na 490 ang ibibigay ko sa'yo. Ang ibibigay ko na lang sa'yo ay 446. Okay? Kasi meron pong fees and charges. Ito pong fees and charges, papangalanan po natin itong platform fees. Okay? Okay, gagawa na po tayo ng journal entry. Meron pong nakalagay na option 1 kasi meron po tayong option 2. Hindi po ako magbibigay ng imposition na ito lang ang iyong susundin. Kailangan meron kang pagpipilian. Ikaw magde-decide. So, ano ba purpose kung bakit po tayo nagbo-bookkeeping? Isa po sa purpose nito ay ang tax compliance. Ang importante po dito ay tama ang iyong mga numero. Hindi ma-overstate o ma-understate ang net income kung ikaw ay itemize at hindi rin po ma-overstate o understate ang iyong sales kung ikaw ay BMBE, 8% o di kaya OSD. So, pag-ingatan po natin yung dalawang yon, net income at saka sales. Dapat tama ang mailagay po natin. Tama po yung ginawa nating sales sa resibo kanina dahil doon po tayo ngayon magbabase sa resibo na ginawa ninyo kanina. Okay, so ang option 1 natin na entry ay una, debit accounts receivable. Dahil po accrual, utang, hindi ka pa nababayaran, kaya po may utang sa'yo si Shopee na 446. Bakit si Shopee ang may utang sa'yo? Kasi nagbayad na po si buyer kay Shopee, hawak-hawak lang po ni Shopee. Kapag ito'y COD naman, magbabayad pa rin si buyer doon sa courier na i-remit na naman kay Shopee. So, ibig sabihin nun, hawak-hawak po ni Shopee ang pera mo. Bakit 446? Kasi po, meron po tayong debit na isa pa, platform fees expense na 44 pesos. So, yan po ang debit mo, accounts receivable, at saka platform fees expense. At iyong credit ay sales, 490. Yang sales pong yan na po yung lalabas na pagkwekwentahan natin ng percentage tax. Pero, ililes nyo po muna ang discount bago po ninyo kwekwentahin ang percentage tax. Pero dahil sa case po natin ngayon ay walang sales discounts, kaya eksakto pong 490. Sabi po sa matching principle, ay kailangan na rin po natin i-record ang iba pang expenses maliban doon sa platform fees expense na nasulat po natin. Meron pa pong mga expenses na kaakibat po kapag ikaw ay nagbenta. So, ito po yun. Percentage tax. Kung ikaw ay BMBE, graduated, itemized, or OSD, meron ka pong babayarang percentage tax. Kaya kailangan na po natin i-record ang percentage tax, which is percentage tax expense debit, 1470. Yan po ay 3% ng 490. At percentage tax payable, credit, 1470. Meron pa pong pangatlo. Kung periodic po ang method ng inventory mo, hindi na po kailangan itong pangatlong entry. Pero kung perpetual, ito po ay kailangan nyo pong isulat dahil ito po ay expense na kaakibat ng revenue na iyong recognize. Okay. So, perpetual inventory, meron pong debit, cost of goods sold, 300, credit, inventory, 300. Saan natin nakuha yung 300? Kunyari na lang po yon na yan yung puhunan mo nung binili mo po ang item o yung polo. Okay, to record cost of goods sold. Okay, yan po ang option 1. Yan po ang option 1 sa pagre-record ng sales. Ngayon, kunyari po, after 1 week,
dumating na po ang income details. Na-settle na. Na-receive na ni buyer ang pinadala mong parcel. Clinic na niya yung received items. And then, magpro-proceed na si platform para ikaw ay bayaran. Nakalagay po, merchandise subtotal 490. Yun nga po yung dapat mong singilin sa kanya. At nakalagay na po dito yung fees and charges na 44. Kaya ang perang pumasok sa wallet mo o sa e-wallet mo ay 446. Okay, ganito po pag-journal natin sa settlement dito sa option 1. Debit, cash in e-wallet, 446. Bakit in wallet? Kasi po sa wallet inilalagay ni Shopee ang kanyang bayad. At bahala ka na kung i-withdraw mo ito at ililipat sa bangko. Okay? So, meron ka na pong debit. Ngayon, kailangan mo ng credit. Tatanggalin mo na yung pautang mo, kaya accounts receivable, 446. Binaliktad mo na. So, burado na yung utang ni Shopee pagdating po doon sa Polo na halagang 490. Nasaan na po yung platform fee? Na i-record nyo na po ang platform fee doon sa una pa lang. Kaya kung dodoblehin nyo po dyan, magiging 88 po ang platform fee nyo, hindi na po kayo magbabalanse. So, yan po ang pagre-record ng settlement. Punta na po tayo sa option 2. Review natin yung order details. Meron pong halagang 490 na merchandise. Meron pong fees and charges na 44. Kaya sabi niya, ang magiging final order amount mo is 446. Sa stage na yan, hindi mo pa hawak ang pera. Sinasabi lang ni Shopee na i-prepare mo na ang mga item. Kaya dahil meron na pong nangyaring sale, gagawa ka na ng resibo. Nire-review lang po natin. Gagawa ka na ng resibo habang pre-prepare mo ang item for delivery. At yung resibong yon, sabi ng isang RDO dito sa NCR, kailangan nyo pong isuksok doon sa loob ng parcel. Okay? Ito na po ang journal entry natin para sa option 2. Kapag ginawa nyo itong option 2, hindi nyo na po gagawin yung option 1. Yun po ibig sabihin, mamimili lang po kayo. It's either option 1 o option 2 ang iyong susundin. Kung saan kayo nadadalian. Kaya may mga reason kung bakit ginagawa yan. Gusto ko lang po, isa sa reason ko ay gusto kong maging simplified ang inyong pag-accounting. Kaya kung saan kayo nadadalian, doon po kayo. Basta lang, wag na wag ninyong i-violate ang dalawang principle ng GAAP. Yung revenue recognition at saka yung matching principle. Marami pa pong ibang principles. Pero sa ngayon, yung dalawang pong yon ang ating guide sa pagre-recording. Ang una pong entry ay ganito po itsura. Accounts receivable, 490. Sales, 490. To record sales on account. Yan po yung full amount o yun po yung SRP na nandoon sa store nyo doon sa Polo. Wala pong tinanggal. Naka-gross ang sale po ninyo dito na 490. Pero kung just in case meron po kayong discount na inilagay, dapat may naka-debit na sales discount po dyan. Pero dahil wala, kaya po ganyan lang po ang kanyang journal entry. So dalawa nga po. So yan yung una. Ito po yung pangalawa. Platform fees expense, 44 pesos. Platform fees payable, 44. Ano po, bakit ganito? Merong payable. Opo, di ba? Merong utang si Shopee sa'yo dahil hawak-hawak niya yung pera na pambayad sa Polo na halagang 490. Nag-establish ka ng receivable. Nag-establish ka ng pautang. Dapat mag-establish ka rin ng iyong utang payable. Kasi sabi ni Shopee, bibigyan kita, i-charge kita ng 44 pesos para dito sa bentang ito. Kaya, utang mo yon sa kanya dahil i-charge ka niya. Kaya mag-i-establish ka rin ng payable. Kaya meron ka na pong platform fees expense, 44, at meron kang platform fees payable credit, 44. To record platform fees and charges. Yan, nakasulat na yung fees and charges. Kasi
Yung iba kasi ang nilalagay lang nila instead na platform fees expense ay fees and charges. Okay lang po yun. Kung yun yung nakasanayan nyo, gawin nyo. Hindi naman po maapektuhan ang net income ninyo o yung sales nyo dahil lang sa account titles. So, tuloy nyo lang po. Yan po yung dalawang entry para po sa ating option number 2. Naisulat na po natin yung expense, nakaakibat ng revenue. Pero hindi po tayo titigil. Meron pa pong ibang expenses, di po ba, na dapat natin i-record. Ikaw ay registered BMDE, graduated itemized OSD, magbabayad ka po ng percentage tax. Kaya dahil ito po ay expenses, ay dapat po nire-record na po agad. Percentage tax expense debit 1470 at percentage tax payable 14.70. So, saan po galing ang 14.70? 490 times 3% po. Kasi 3% ang inyong percentage tax. Ngayon, kung ikaw ay perpetual inventory method, dapat pong i-recognize mo na din yung expense doon sa nabenta mo. Cost of goods sold, debit, 300. Assuming na 300 ang capital mo doon sa nabenta mong 490 na polo. Inventory, 300. To record, cost of goods sold. Ito na po ang income details. Dumating na ang produkto sa buyer. Babayaran ka na ni Shopee. Merchandise subtotal, 490. Meron kang fees and charges, 44. Parehas lang yan, fees and charges, doon sa order details. So, puntahan po natin ang ating journal entry. Okay. Nakatanggap ka ng 446 sa e-wallet mo, kaya debit cash in e-wallet. Tapos yung platform fees payable ay babalik ta rin mo na kasi kinaltasan ka na ni Shopee ng 44. Kaya debit, platform fees payable, 44. At tatanggalin mo na rin yung pautang mo na 490 na nakalagay doon sa una mong entry na accounts receivable. Kaya credit, accounts receivable, 490 to record settlement. Alin sa mga options ang sa tingin ninyo mas madali para sa inyong analysis at paggawa ng journal entry? Parehas po yan na tama. Parehas po yan na pwede nyong gamitin. Tandaan nyo po, option 1 o option 2. Pa-click na rin po ang subscribe button para po ma-notify kayo sa next po natin episode. Mas exciting na po ito. Pupunta na po tayo sa sales journal or general journal at saka cash receipt journal. Pwede rin po natin konting pasadahan ang cash disbursement journal. Kita-kits po. Salamat!